Ayan, hello mga ka-antrip, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, ayan, kataan lang namin kaka-close, alas 6. At ayan, customer pa, wait lang. Ayan, tuloy-tuloy na tayo. So, meron akong isi-share sa inyo mga ka-antrip kasi dalawa ngayon ang hindi ko pinagbilhan ng mga items na ito dito sa shop. At before that pala, shout out po sa BY2 Motorcycle Parts and Accessories. Ayan, more power din po sa inyo dyan. At sa mga gustong magpapa-shoutout po ay mag-ano lang po kayo, mag-comment sa ating latest video. So ayan, may ano kasi kanina, may bumili ng hindi ko pinagbilhan, take it or leave it. So since take it or leave it tayo, yung isa nag-take siya, yung isa i-leave niya. So ano ba yung mga items na yun? Pinakaunang-una talaga na take it or leave it talaga sa akin dito sa shop ay ang CDI. So, CDI po kapag hindi po sigurado ang customer at kung hindi niya kayang i-take ang risk na hindi ko na papalitan once na nilabas niya dito, once na binayaran niya na, binili niya na ang CDI ng kahit na pang anong motor, kung hindi niya i-take ang risk na pwede niyang mapagana, pwedeng yun ang sira o pwedeng hindi yun ang sira, pero hindi ko natatanggapin once na papalitan niya or ipa-refund niya, or sabi niya palit na lang ng ibang item. Kasi number 1 po doon, ang CDI po kasi kailangan niya munang i-troubleshoot bago po siya i-kabit or i-testing. Kadalasan din may mga customer na mga mauutak po talaga, hindi naman nila tinutroubleshoot, hindi naman sila marunong yung testing lang ng testing, ay kunwari bibili sila pero ang ano lang ang kinalabasan lang talaga dun, parang hiniram lang nila kasi ite-testing lang nila kung yun ba ang sira ng motor nila. So, once na napaandar nila, babalik sila. Sasabihin nila, ay ma'am, ibalik ko na lang kasi po, hindi po pala CDI ang sira ng motor ko. So, ayun, tinesting lang, pinaghiraman ka lang tinesting. Number 2, pwedeng hindi mo mapansin na kapag binalik sa'yo at sasabihin ng ano na, ay hindi po pala CDI ang sira ng motor ko kasi ganun pa rin, ayaw pa rin umandar. Pero nung tinesting namin yung ganito, nung ano, umandar sa, so hindi po CDI. Minsan, pag testing mo po nila, pwede po yung pumutok. Kapag grounded po yung motor, kasi nangyayari din yan dito. Minsan pag natamad na rin bang mag-troubleshoot talaga, suyod nung problema ng kuryente ay grounded pala, ayun, o nagkabaliktaran o basta't may ground is pumuputok po yung CDI. So pag hindi mo mapansin, sasabihin lang nila, ma'am, lalo na pag hindi mo chinek, pagbalik, ma'am, hindi po pala CDI ang sira, okay pa pala yung CDI kasi tinesting namin ulit, gumana naman siya. So, pareho lang din ang performance. Yung tinesting namin itong bagong binili namin, ganun pa rin, walang pinagbago doon sa pagkinabit ang luma. So, pwedeng yun nila ang irason, yun pala pumutok na siya. Kaya, yun yung madalas, yun yung iniiwasan ko na mangyari. Kaya, ang deal ko palagi yan, once na bumili talaga yan, ma'am, sir, wala po akong return, refund, palit ng kahit na anong item sa CDI. So, ano po yan, risk po yan. Kung gusto nyong bilhin, yun po yung risk na mapaandar nyo man yan or hindi. Sabihin nyo man na hindi CDI ang sira or ay ayaw umandar, baka defective ang CDI, mga ganun kasi yung mga rason. So, hindi ko na po sasagutin yun at hindi ko na po papalitan, hindi ko po i-refund at hindi ko po palitan ng ibang item once na nailabas na dito. Okay, so yun yung number 1. Number 2 po na hindi ko rin binibenta. So may hindi ako pinagbentahan kanina. So hindi niya binili. Yung isa naman, nagde-take sila ng risk talaga. Kahit na sinasabi ko, minsan nga ako pa nagsasabi, try nyo na lang po muna sa iba ma'am. Or minsan, madalas tinuturuan ko na, pag sigurado nyo po muna, i-troubleshoot nyo po muna, check nyo po muna para sigurado kayo na CDI talaga yung sira ng motor nyo para hindi kayo mapagastos. Kasi, sinasabihan ko pa yan, chinek nyo na po ba spark plug, chinek nyo na po ba ang spark plug cap, chinek nyo na po ba ang fuse, may mga ganun kasi na fuse lang pala, ganun, na imagine bibili ng pang CDI ng Raider, so medyo mahal yon. Ngayon pinipilit niya talaga na CDI daw talaga yung sira. Sabi ko dahil hindi to sa shop, na check niya na daw CDI daw talaga. Ngayon binili, ganun pa rin.
So dinala niya na dito, tinulak na ang motor niya. Imagine mo, nung sinuyod ng lahat, fuse lang pala. Ngayon, kasi sabi ko, mapaandar mo o hindi yan, hindi ko na papalitan kasi sabi ko nga, dahil dito nangihinayang sa ibabayad sa mekaniko. Ngayon mas napagastos siya kasi mahal yung mahal yung CDI. Fuse lang pala yung problema. Magkano lang ang fuse? 10 piso, 'di ba? So ganun yung mga risk doon. Ngayon kung halimbawa grounded pala yun, tapos sinalpak niya lang, pwedeng pumutok din yung CDI. So may may advantage din yung ganung deal sa customers kasi minsan i-check ko muna ma'am, sige po. Minsan naman yung sigurado na talaga sila at willing sila mag-take ng risk, binibili talaga nila kahit na hindi ko binibenta. Most of the time yung dinidiscourage ko silang bumili kung hindi nila dadalhin dito. So sila na yung nagsasabi, sige po, dalhin ko na lang, okay lang, bahala na, mga ganun, yung mga na talaga sigurado or desperado na talaga sila. Next po na hindi ko binebenta na walang refund, return, replace, palit is yung mga regulator. Kasi minsan ang regulator po, ginagawa lang din testingan. Lalong-lalo na kapag yung mga pang XRM, smash, ganyan. Ginagawa lang nilang testingan. Kasi ang pag-regulator, may mga linya din kasi na na hindi agad nila mapagana. Nung nagpalit na ng regulator, sira agad. Ay, ayaw gumana po, sira ang regulator. Ay, hindi po pala regulator ang sira. Ganun. May kinalaman, di ba, palagi yung regulator at yung yung battery, lalo na pag battery operated. So, syempre, pag hindi naman nila alam talaga yon, pag salpak ng bang regulator, ay, ganun pa rin. Ay, ano pa rin, ganito, ganun. Ano pa rin, ay, agad ang battery ko. Ay, ano ba tawag dito? Ayaw pa rin gumana. Yun pala, kailangan palitan ng battery. May mga ganung pagkakataon. So, most of the time, ginagawa lang nilang testingan yung yung mga ganung item. Next is yung ignition coil. Ganun din yan minsan. Ginagawa lang nilang testingan yung mga ignition coil. Yung tatlong item na yan, minsan kasi medyo pag tinatamad mag-troubleshoot, pag medyo tinatamad maghanap ng problema, yan, pag ganun tayo kaluwag sa shop, gagawin lang nila kunwari pabili. Pero tetestingin lang nila doon. Pagdating doon na ganito, ganun, sabihin, ay ma'am, balik na lang po namin kasi hindi po pala ignition coil ang sira, ganito, ganun. So, alis, tapos bibili na, ma'am, pabili po ng ganito na naman. Ay, ignition. Kaya, doon po ako nung, sa tagal na rin po, ilang years na rin ba? Simula more than almost 9 years, mag 10 years na rin. Yun yung mga na-experience ko at na-encounter ko. Kaya yun yung gusto kong i-share sa inyo. Actually, later on marirealize nyo rin yan kasi syempre pag nagsisimula tayo, nakikisama tayo, hindi pa rin natin alam na ganun pala. So yan sinishare ko sa inyo na pwedeng ganun. So hindi ko sinasabing gayahin nyo yun, pero para maging aware lang din kayo kasi malulugi tayo doon pagdating sa CDI. Tapos minsan, pag nasira na yung packaging ng mga regulator, ng mga ignition coil, syempre pag nagbukas pa naman sila, ganun, ang dudumi ng kamay, syempre magkadumi na yung item, minsan hindi mo na rin maibenta sa iba. Pagkagaya sa atin sa shop, okay lang kasi na ikakabit natin sa sa bagong customer. Pero yung mga yun kasi parang nakakainis yun sa part natin kasi nga ginagawa lang nilang testingan muna. So, yun lang para maging aware kayo, the CDI, the regulator, and the ignition point. The rest nun, okay lang. Kasi, halimbawa, yun kasi may mga kinalaman, di ba, sa electrical. So, halimbawa kasi yung mga stator, hindi naman talaga nila yan masalpak or hindi nila talaga yan kung hindi yun, hindi talaga yun. So, ibig sabihin, hindi, yun yung pinaka-last kasi na way talaga na bibilhin nila. Kumbaga, na yun, kumbaga sagad na, so ibig sabihin doon na yun magka-come up. Pero yung mabilisan, yung ginagawa lang nilang mabilisang troubleshoot, mabilisang kaagad, desisyon, so sabihin, sige na, bili ka na lang doon ng CDI, testingan natin. Bili ka na lang doon ng ignition coil, testingan natin. Bilhan kaya natin ng regulator, testingan natin. So, those are the 3 items na hindi ko po binibenta dito sa shop ng ganun-ganun na lang kung hindi sila risk taker. So, yun lang mga ka-untrip kasi may bumili kanina kaya hindi ko na pagbilhan ng CDI. Kasi yung isa, bumili talaga yung isa, atras na lang siya. Kaya sabi ko rin na i-check niya muna para hindi din masayang yung
pera niya. Okay? So, thank you so much. Sana po ay mag-subscribe kayo at gusto niyo yung ating video at comment lang po kayo kung gusto niyo magpa-shoutout. Pakilagay din po ang inyong mga address para ma-shoutout natin. Thank you so much. See you in my next video. Bye-bye. Nag-ano pa ako. Dahil pa akong trabaho. Mga hardware items. Sorry. Bye!